Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay sabi rito ay Telegram questions reason behind CEO Pavel Durov's arrest. Kaya yan, napapatanong daw po or marami daw pong mga tanong ang Telegram kung ano nga ba ang dahilan sa likod ng pagkakaaresto ng CEO ng Telegram na si Ginoong Pavel Durov. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam ay yung pagkakaaresto ni Ginoong Pavel Durov ay nagdulot po ito ng epekto sa presyo ni Toncoin kung saan ay nakaranas po ng pagbagsak si Toncoin. Kaya check na lamang po ninyo yung aking latest na technical analysis kay Toncoin kung saan ay atin po makikita yung naranasang pagbagsak nito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay the crypto community rallies around Pavel Durov as French authorities extend the Telegram founder's detention period. Kaya ayan po, in-extend pa ng mga French authorities yung pagkaka-detain ng Telegram founder na si Ginoong Pavel Durov. At yan, dahil po dyan ay nagrarally po ang crypto community. Kaya, yan, in a post on its platform and on X, formerly Twitter, Telegram noted that the grounds for the arrest were ridiculous as the app complied with all European regulatory guidelines, including the Digital Services Act. Kaya yan, naglabas po ng tweet or post ang Telegram kung saan ay ayon po rito, ayon po sa Telegram ay walang basihan yung pagkakaaresto ng CEO at saka co-founder na si Ginoong Pavel Durov sapagkat sumusunod naman po itong Telegram, yan, Telegram platform sa lahat po ng mga regulatory guidelines ng Europe or the European Regulatory Guidelines. At kasama na rin dito ang Digital Services Act. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nasabi ng Telegram na walang na isa lamang pong ridiculous or kalokohan yung pagkakaaresto ni Ginoong Pavel Durov. Telegram stated that it was ludicrous to arrest Durov over claims that he and his platform were responsible for the messaging app's abuse. Ayan. Sabi rito ay ang isa pang dahilan kung bakit naaresto itong si Ginoong Durov ay siya raw po yung responsable or may kasalanan sa sa pag-aabuso ng messaging app na ito na si Telegram. Kaya furthermore, Telegram noted that Durov has been traveling around Europe and has nothing to hide. It din sought an immediate resolution of the issue. Kaya ayan, ayon po ulit, dagdag pa ng Telegram ay si Ginoong Durov ay nagta-travel lamang daw po siya sa bansang Europe at wala po siyang tinatago. Kaya gusto nilang masolusyonan kaagad yung pangyayari na ito. Kaya kung yan po pala ang dahilan, ayan, kung saan yung mga founder or yung gumawa sa platform na si Telegram ay sila yung responsable sa pag-aabuso dito. Kasi pwedeng gamitin po yan ng mga users para abusuhin yung apps. Yan, ang application. Pwedeng gamitin po yan sa masama. At ngayon ay yung may kasalanan po pala rito, yan, ay yung mga developers nito. Kaya kung sasabihin natin ay sa Facebook, yan, si Ginoong
Mark Zuckerberg ay malamang baka aarestuhin na rin yan sa bansang Europe kung siya ay magta-travel sa bansang Europe kasi marami na rin pong umaabuso sa apps ni Facebook. Kaya parang ganyan na rin po yan yung naging kalagayan ni Ginoong Dorov dito. Kaya ngayon, recall that France of Min arrested Dorov at Le Bourget Airport on Saturday. The agency said it was investigating the co-founder over charges bordering on fraud, facilitating terrorism and organized crime, cyberbullying and drug trafficking among others. Yan, ang dami po pala. Ang dami po palang mga kaso na ayan na ito ay parang mga charges. Yan, mga charges kung na dahilan kung bakit siya ay inaresto. Yan, siya ay inaresto po sa airport ng France. Yan. Tinatawag po yung airport ay tinatawag pong Le Bourget Airport. Yan, at ang dami po niyang mga kaso. Fraud, ayan, panloloko. Ayan, facilitating terrorism daw. Ayan. Tindi po niyan, at saka organized crimes, cyberbullying, at saka meron na ring drug trafficking, at ilan lamang po yan, may hindi pa binanggit dito. Kaya patong-patong po yung mga kaso niya rito. Kaya yan po yung mga dahilan kung bakit siya inaresto dito. Kaya kawawa naman po siya. At ayan, maski yung mga ibang users siguro yan ng Telegram, yan kasi sa Telegram ay marami po talaga kasing gumagamit dyan ng mga scammers. Ayan, tatawagan ka pa ng mga scammers para magmukhang legit yung kanilang operation. Kaya ayan, Toncoin, crypto community reacts. Ayan. Toncoin, the native token of the Telegram blockchain, the open network, Ton, dropped over 20% on Saturday following Durov's arrest. Kaya ayan po, bumagsak po si Toncoin. Ayan, dulot po yan ng pagkaka-aresto ni Ginoong Dorov. Ayan, bagsak po siya ng 20%. Itong si Toncoin ay native token po ni Telegram. Kaya laki po ng naging impact dyan. Siyempre, yung mga nag-i-invest dyan ay natakot sila. Ayan, dahil alam po nilang may epekto yan. Tesla chief and ex-owner Elon Musk also joined the hashtag #FreePavel hashtag, posting a video in which Dorov made a statement in support of free speech. Ayan. Sang-ayon po ang Tesla chief at saka ex-owner na si Ginoong Elon Musk. Ayan, or siya po ay kumakampi kay Ginoong Dorov. Ayan. Kaya isang magandang yan, isang magandang bagay po ito, at kumakampi po siya kay Ginoong Dorov. The Russian-born CEO was seen saying that he prefers freedom and won't take the orders from anyone. Ayan. Isa pong Russian itong CEO ng Telegram. At ayon po sa kanya ay mas pinipili daw po niya ang kalayaan kung kaysa sa siya ay kumikilos base sa utos ng iba. Kaya ayan, free speech. Kaya ayan, siguro ay sinuportahan po siya ni Ginoong Elon Musk kasi syempre siya na rin yung si Ginoong Elon Musk ang nagmamay-ari sa X platform. Yan po ang dating Twitter. At medyo may pagkakapareho na rin po yan sa Telegram. Kaya baka si Elon Musk naman ang siguro magta-travel sa Europe ay baka arestuin na rin siya. Ayan, kasi yung sinisisi is yung mga developers or yung may-ari ng mga platform. Kaya ayan, kasi yung mga may-ari kasi diyan ay syempre hindi naman nila kayang kontrolin or i-manage yung lahat ng kanilang mga users or gumagamit dito, lalong-lalo na kung sobrang dami yung kanilang mga users katulad po ng X platform. Yan, or Telegram, Facebook, yan, dami po niyan. Mahirap pong i-monitor lahat ng mga users ng mga yan. Kaya yung may mga users na talagang nagagawa nilang gamitin ito sa pang-aabuso. Kaya kawawa naman yung mga may-ari, yung mga developers kung ganyan yung
ah, patakaran sa bansang Europe na yung sisisihin ay yung may-ari sa platform. Kaya yan, sana ay masolusyonan ito kasi nagtitrade pa naman tayo or may holdings pa naman tayo kay Toncoin. Kaya sana nga ay masolusyonan ito kagad at mapalaya na itong si Ginoong Dorov. Siguro pag mapapalaya ito ay syempre babalik po or aangat po itong aangat po ang Toncoin. Kaya ayan, kaya parang magandang opportunity na rin para bumili muna ngayon ng Toncoin kasi bagsak po siya. At kung pag makakalaya na itong si Ginoong Dorov ay baka babalik po siya sa dati niyang presyo kung saan po siya bumagsak nung siya ay naaresto. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.